Welcome to Japan, Teppanyaki capital dito po sa Alfonso. And this is Sunny Side Up with Yana. Sunny Side Up with Yana. So today, mayroon po tayong panauhin, isang doctor ng natural doctor. So welcome po, Doc Pat. Hi! Mga taga-subaybay ng Sunny Side Up. Yes Basta pa po. kayo dyan. Hello. So, nandito lang po tayo para magkwentuhan. Pansamantalang nag-aantay po tayo ng mga order natin. Naku, no? healthy pa man din. Napaka-healthy po ng aming pagkain dahil natural yung pag-usapan natin ngayon. Dapat may ano din tayo. It's okay. Apo. Ano po ba yung mga natural or naturopathic medicine po na ginagawa po sa clinic po ninyo? Alright. Pag sinabi po kasing naturopathy, isang uri ng gamutan na kung saan, or treatment na kung saan idinadaan sa natural na pamamaraan. Like, Okay. sa part namin, kung anong pagkain, yun yung gamot. Kung anong gamot, yun yung pagkain. And then, actually, of course, may kaugnayan din yung example kung mayroon tayong mga hindi magandang nararamdaman. So, idinadaan like sa therapy, iba't ibang uri ng therapy. So, depende sa kung ano yung uri ite-therapy sa atin. So, isang uri po yun na tinatawag na natural treatment. Paano po kayo napasok sa ganitong trade? Katulad nung may clinic kayo, may mga services kayo na ginagawa. Actually, before pa lang sa ibang bansa, may study na ako before pa. Nagkataon lang din, siguro I guess, good opportunity na rin na ma-share ko yung natutunan kong aral or bukod kasi sa iba pang kurso, kinuha din syempre yung tungkol sa dito. Nagkataon din po kasi during pandemic time na talagang kinakailangan ng tao magkaroon ng knowledge regarding sa kung paano isasaayos ang kalusugan, lalo't noong mga panahon ay ang hospital nun punuan na, like kung COVID ka that time, may subject for operation ka, hindi ka makakapasok, something like that. So, of course, sa part ko naman, hindi naman mapapwedeng tititigan ko lang yung nakakaramdam ng hindi maganda, which is sa part ko, alam ko naman gawin na pwedeng gawin sa bahay. So, bibigyan lang sila ng tamang knowledge Sa natural na paraan. Yes, so sa Nagamutan. natural na. Example, pag sinabi ko kasing patungkol sa liver, ang karamihan na alam ng liver ng problema sa liver is fatty liver, di ba po? Pero of course, may tinatawag po kasi na tinatawag na liver bile secretion, which is ang nararamdaman niyan is hapdi ng sikmura. So pag tayo po ay kumakain or nagsasagawa ng example, lemon with water, mahapdi po sa sikmura yan. Of course, kung wala kang knowledge dyan, pag nagle-lemon with water ka, tas wala kang alam na may problema ka pala sa liver bile secretion, di mas lalong sasakit ang sikmura mo. So, part of naturopathy, itinuturo po namin sa kanila na itong lemon with water, simpleng lemon with water lang yan na pwedeng gawin ng lahat. Pero natural way ng gamot. Yes, sa natural way, pwedeng maiwasan. We're not saying naman na pero pwedeng maiwasan yung trigger na sasakit pa yung... So, in that particular way kasi, pwedeng maagapan na hindi lumala ang possible na nararamdaman. Kasi, syempre, example, kung wala tayong alam, example lang, pagdating sa gallbladder stone, kung wala tayong alam kung anong pwedeng hindi kainin dyan, talagang kakain lang tayo ng kakain kasi wala tayong knowledge. So, sa natural treatment, natural way, iwasan mo lang yung mga pagkain ganyan para hindi siya mag-trigger, hindi siya sumakit. Diba? So, ito-prevent. So, sa amin, sa part ng natural treatment, so prevention is better than cure. Yes. Of course, actually, sa ganito kasing pagkain, of course, tradition kasi ng mga Pilipino, talagang masarap kumain. Yes. Diba? Pero, yung sa atin, sa part kasi namin, meron po kasing foods according to our blood type na sinasabi. Of course, kung wala kang alam, talagang Basta may na mga, lang. Yes, may mga pagkakataon kasi dyan na yung mga with warning sign dyan na pagka kumain ka ng ganito, mamaya-maya hindi ka na makakalakad. Yes, So, totoo. that's good for them kasi at least nagkakaroon sila ng knowledge na... Pag may mga gout. Yes, nagkakaroon sila kasi ng knowledge na kumain ng ganito. So, nasa sa kanila lang kung kakain pa sila, knowing pag kumain sila ng particular food na yan, hindi sila
Lakad, Ngayon, that's oo. good for them. Mm. At least hindi magdasa sa kanila na lang. Ngayon, meron Awareness. po kasing without warning sign na meron dyan, biglang isinugod sa hospital. Maganda pa naman ang pangangatawan niya, pero isang bisis isinugod, severe na pala siya. Kasi wala siyang warning sign. Tayo pa man din, saka tayo magpapacheck up pagka meron ng... Oo, hanggat kaya pa, sige pa. For example, yung sinasabi nating foods, particularly sa atin sa Pilipinas, konting gathering, kainan yan, di ba? Sa ganitong pamamaraan, like sa part naman namin, as long as alam mo ang ikinain mo, at least alam mo siya ilabas. Like, may entrance tayo, dapat may exit. So, yung doon po kami pumaspasok once hindi na yan nakalabas in 3 days, 2 days. So, may mga ways tayo na ina-advise sa kanila, pinapayo kung ano yung pwedeng kainin. Ulit kainin na kung saan andun tayo sa food na mga pagkain na pwedeng maging gamot. Gamot na pwedeng maging pagkain. Binibigyan natin ng knowledge ang mga mahilig sa natural treatment. May mga ilang diet dyan. Tapos, di ba, konti lang kinakain, tumataba. So, mayroon tayong mga ipinapayo regarding dyan. So, dito naman, yung sinasabi ko, as long na di ba, ang hirap naman na parang ito lang kakainin ko kasi parang, ang mahalaga lang yan, pinasok mo, alam mo siya ilabas. Lalong-lalo na kung it relates sa cholesterol, mataas ang acid. Sa clinic po, mayroon po kaming clinic sa Tagaytay which is DocFat Naturopathic Healthcare Services. So, may sister company siya na DocFat Pharmaceuticals Product Distribution. Kasi pag mga patient namin, nagbibigay din kasi kami ng mga supplements na makakatulong based doon sa kanilang karamdaman. Kumbaga parang it seems like kinakailangan nilang kumain 1 kilong kalahating chicken feet or something like that para makuha. So ang ginawa natin, sinupplement na lang natin like grams or 1,000 mg para nang sa nakakasawa naman kasi syempre. So para maging mabilis. So sa ganyan, parang binibigyan natin sila kasama ng ganyan. So may mga natural way kaming pamamaraan na kung saan pwedeng gawin sa clinic like acupuncture, so neuromuscular therapy or lymphatic. So depende sa kung ano yung kinakailangan ng therapy. So meron din po tayong colon hydrotherapy. Ito yung labatiba noong panahon, which is very good po yan. Kasi yun nga, hindi natin maiwasang kumain, di ba? So, pag hindi natin maiwasang kumain, at least kung constipated ka, meron kaming way na mapapwedeng gawin sa meron tayong mga patch, sauna. So, marami tayong mga services. Based sa kung anong kinakailangang service doon sa kalagayan ng isang. So, Doc, mayroon kayong mga cases na hindi mo tinatanggap sa clinic? Halimbawa, example, pag needed na talaga, like for example, may mga certain, example, ka-opera lang nila, 6 months or something like that. Kasi fresh pa yun eh. So, hindi pwede? Hindi siya pwede. So, kinakailangan. So, Doc, ano yung mga experience mo na common na concern ng mga tao na lumalapit sa inyo? Sa ngayon, as in, sa lungs. As in, sobra. Liver, actually, halos lahat eh. Right? So, we cannot avoid it kasi nandyan na yan eh. Yun na yung henerasyon ngayon. Pero yung point lang namin, doon kami pumapasok na at least kung may toxin tayong ipinasok sa katawan, at least pasukan din naman natin ng mga nutritious, healthy foods or something. Example, kulang sa tulog. Diba? Minsan, 3 o'clock na or minsan, maaga kang natulog pero pagdating ng 3 to 4 kasi kidney detoxification kasi yan, minsan hindi na naibabalik ulit ang tulog. Dire-diretso na siya. So tendency, nagkakaroon ng acid formation. Then, aside from that, nagkakaroon din po tayo ng imbalance ng sa dugo. Kasi hindi nakakapag-generate ng maayos ang dugo. So pag ganyan na, example, mga anxiety, ganyan din. So physical activity like sobrang trabaho na hindi na binibigyan ng pahinga ang kanilang sarili. So, that's it. So, bumababa sa total lang capacity ang problema. So, pag bumaba na sa total lang capacity, nagiging weak lungs na ang isang tao. So, pag weak lungs na ang isang tao, prone na sila sa mga mga lung diseases, madali na silang ubuhin. Yun po yung tinatawag na weak lungs na.
una sa lahat, syempre, it's about life kasi, it's about health. Hindi siya ganun kadaling i-process. So, ang una mo syempre yung titingnan, yung mga business permits. And of course, ikaw itself, you must be licensed. Kasi syempre, yun yung unang titingnan. Kasi pag wala kang mga license sa lahat ng mga ginagawa mo, yun yung unang Yes. titingnan sa'yo. So, kung kompleto ka sa lahat ng yan, of course, strength mo yon na you can move on. Kasi regards naman sa business na ganito, talagang napakaganda to kahit saan tingnan at saan banda It's a matter ilagay of life dahil talaga. napakaraming may mga karamdaman Yes. ngayon. Oo. So, talagang, yes, of course, this is the reason why kung bakit nag-decide ako na maging soul lang siya. Kasi Yes. of course, kung anong puso ko, hindi naman magiging ganun ang puso ng partner ko. Ka-partner mo. So, at least, like for example, mag-decide ako ng ganito, ka-generous sa mga patient ko. Malugi man ako lang to. Yes. So, hindi tama. siya makakasama yung Hindi siya kasi affected. sabi ko nga, iba-iba kasi ang intention. Fashion ko ako, I wanted to help, not just kumita lang. Of course, sa part ng business, may mga kinakailangan ka din syempre Isasaalang-alang. isasaalang-alang kasi hindi naman puro bigay lang at Yes, puro ganito. opo. So, may mga dapat ka ring tignan kung everything ba, lahat ba, lagi mo na lang siyang gagawin sa ganun. Yung example, yung ibinibigay mong supplements sa kanila o whatsoever na nagmumula sa'yo, pangalan mo mo kasi Nakataya. yan. Once hindi siya maging effective, hindi naman nila pangalan, kundi pangalan mo. So, you must Ikaw be at ikaw. very, very perfect regarding sa lahat services man yan or supply man yan. Services So, Doc, natin. ano yung isang bagay na dapat is mas seryosohin ng mga tao pagdating sa kalusugan natin, gano'n? Example, yung sinasabi ko kaninang 11 to 6. Pag natulog ka ng 12 o'clock, may certain Na-miss mo organs na na yung dyan na hindi niya maayos. Marirepair. Na hindi oo. niya mare-refer. And then, aside from that, generation ng cells natin. So, hindi siya ma-generate perfectly. Lalong-lalo na kung konti lang ang naitulog natin. And aside from that din, yung acid natin sa katawan, kasi formation of acid is hindi lang basta sa kinain, kundi sa tulog. Kaya papansinin natin, pag kulang tayo sa tulog, pagising natin ang sakit ng kasukasuan natin. Yes. So, the formation of acid. So, una na yun. Siyempre, una sa lahat, yung tulog. Inaayay yung mga taga-subaybay po ng Sunny Side Up. Kung kayo po ay naghahanap ng mga natural treatment, so kung kayo po ay nasa Pilipinas, mayroon po tayo dito sa Tagaytay. Nasa TCI Road po siya. Then, kung ano man, kasi syempre, depende sa services na pwede kong maibigay sa inyo. Pero, upon consultation, doon po natin malalaman kung anong mapepwede. Pero anything about like, kung anong foods na according to your blood type na makakatulong para sa inyo, anything. So, you can notify us sa Sunny Side Up. Okay. Thank you, Doc Pat, for sharing your knowledge tungkol po sa kalusugan. And that's why we, Sunny Side Up, Bright Side. And can we, yeah. This is Tiana, and you're watching Sunny Side Up with Diana and with Doc Pat. Thank you! Sunny Side Up with Diana. Ayan. Magko-commercial pa tayong ganon? Nandito po kami sa saan kayo? Nandito po kami ngayon live sa Japan. Pwede na. Teppanyaki. Dito po sa Roya. Ayun, no? Kuya, mag-hi ka nga sa vlog namin, kuya. Hi! Ayan, no? Anong name ng vlog? Mamaya talaga magsusubscribe ka sa amin. Ha? Volcano po. Ayun. Diyan na lang po. Baka matalsikan kami dito.